Para sa karagdagang impormasyon kaugnay sa lagay ng panahon, makakapanayam naman natin ngayon si Jory Lois, Senior Weather Forecaster ng Pag-asa. Magandang umaga sa iyo, Jory. Yes, magandang umaga, Kara. Okay, sir. Hanggang kailan po magdadala ng matinding ulan itong hanging habagat sa ating bansa? Kasi wala namang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Meron pong isang bagyo, yung tinatawag nating Tropical Storm Pabuk. Although wala nga siya sa PAR, pero ine-enhance na itong habagat. At inaasahan natin na 2 days pa po yung mga pag-ulan na to dahil nakikita natin na may high pressure sa ibabaw nitong bagyo na to. At by Wednesday, dyan lang po bubukas yung high pressure area at inaasahan natin na dyan siya tataas at by Thursday, maaaring maganda na yung maging lagay ng panahon dito sa Metro Manila. So, Jory, ito bang Tropical Storm Pabuk? Papasok ba ito sa Philippine Area of Responsibility or lilihis ito sa atin? Mataas na po yung lokasyon niya, hindi na talaga papasok itong si Pabuk sa PAR. So, by Thursday pa natin mararanasan ang magandang panahon? Kung ito ay magdedire-diretso na pong tataas, pero kung may mga bagong low pressure system na makikita po tayo, maaaring mag-extend pa yung mga pag-ulan na to. Pero kung ang pag-uusapan po yung dalang pag-ulan ng habagat dahil kay Pabuk ay maaaring sa Wednesday pa po maranasan natin yung mga pag-ulan. So, I understand itong orange rainfall advisory mananatili ito hanggang Wednesday. Ganun din, Jory? Hindi po natin masabi, pero kung titingnan natin yung mga susunod na oras pa, ay maaaring naka-orange rainfall advisory pa rin tayo dahil nakikita natin yung makapal na ulap dito po sa may West Philippine Sea at maaaring pumasok po ito dito sa may Central Luzon, Southern Luzon at kasama Metro Manila. Bukod, Jory, sa baha, ang pinangangambahan din, lalo na dun sa mga lugar na malapit sa mga bulubunduking lugar, yung landslide. Ano bang mga lugar, at least for Metro Manila, ang kailangan magbantay or maging alerto pagdating sa landslide? Ang mga bulubundukin lang naman ay dito sa may Rizal at yan lang naman po yung nakikita nating maaaring makaranas ng mga pag-ulan dyan sa may Quezon, ayan po. Pero dito sa kabundukan sa may Northern Luzon, medyo hindi naman po delikado dahil wala naman po tayong nakikita mga malalakas sa pag-ulan dyan. So, Jory, anong lugar sa ating bansa ang pinakatalagang tatamaan nitong malakas na buhos ng ulan? Central Luzon ba? Metro Manila? Ayun po, sa ngayon, nakataas yung orange advisory natin dito sa may Central Luzon, particularly sa Zambales at Bataan, kasama na rin ng Metro Manila. Ngunit itong Southern Luzon, yung Calabarzon area, asahan din po natin na magkakaroon ng mga malalakas na pag-ulan. So, bukas, magiging maulan pa rin ang panahon hanggang Wednesday na ito, Jory? Yes, inaasahan po natin yan, although hindi naman po natin sinasabi na palaging heavy yung intensity ng ulan. Maraming salamat sa iyo, Jory Lois, Senior Weather Forecaster ng Pag-asa.